natin simulan ang ating talakayan ngayon, inaaniyahan ko si Ginoong Sumadila para manguna sa ating manalangin. Tayong lahat ay magsitayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang pagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining J. Carlin de Guzman, Ako si Binibining Christine T. Kagatan, ang iyong tagapagturo sa araw na ito. Binibining Mendez, maaari mo bang itala ang mga lumiban at dumalo sa ating klase at ibigay ito sa akin pagkatapos ng ating talakayan? Maraming salamat. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, hayaan niyo muna akong ibahagi sa inyo ang ating layunin sa araw na ito. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makamit ang mga sumusunod. Una, na ipapaliwanag ang kahulugan ng iba't ibang uri ng paghahambing. Pangalawa, nakapaglalahan ng sariling ideya o pananaw tungkol sa kahalagahan ng pahahambing sa komunikasyon. At ang panghuli naman, nakapagsasadula ng patalastas na gamit ang paghahambing. Ngayon, sino sa inyo ang nakaalala ng paksang ating tinalakay noong nakaraang araw? Ginoong Kagas? Mahusay! Ang paksang ating tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa pang-uri. Ano nga ulit ang pang-uri? Magaling! Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan sa bagay, tao, pook, at pangyayari. Bago natin simulan ang ating formal na talakayan, meron muna tayong gagawing aktibidad na kung saan pinamagatang Ano ang pagkakaiba at pagkakapareho sa museo? Para sa ating aktibidad, narito ang mga panuto. Una, tayo ay papasok sa isang museo na kung saan pinangalan ng Museo de Filipinas. Kayo ay pagpapangkatin sa 3 pangkat na kung saan aatasan ang bawat pangkat na magtala ng mga bagay na inyong mga napansin sa loob ng bahay museo. Para naman sa ikalawang panuto, pagkatapos, ang bawat grupo ay pipili ng representante o leader na siyang magsusulat ng kanyang mga membro at isulat ito sa isang buong papel. Kinakailangan ang bawat membro ay magbabahagi ng kanilang mga napansin na siyang itatala ng leader ng pangkat. At panghuli naman, kung sino ang pangkat na marami na itala, sila ang makakuha ng malaking puntos. Gawin lang ito ng tahimik at maayos sa loob ng 5 minuto. Obserbahan at pansinin ang bawat larawan.
iyong mga ginawa. Maraming salamat. Ating palakpakan ang 3 pangkat dahil sila ang nakuha ng may maraming naitala. Nasiyahan ba kayo sa ating ginawang aktibidad? Marami ba kayong naitala? Galing. Kung gayon, kami ay magtatawag ng ilang mga mag-aaral na siyang sasagot sa aming mga katanungan. Handa na ba ang lahat? Para sa unang katanungan, Binibining Lopez, ano ang tawag sa ginawa ninyong aktibidad? Magaling. Pangalawa, Ginoong Kagas, paano nyo natukoy ang pagkakaiba ng mga larawan? Mahusay. Pangatlo, lahat ba ng larawan ay ibinigay ay may pagkakaiba at pagkakatulad? Binibining Hornido? Tumpak. Pang-apat, sa inyong palagay, bakit ito ang ipinagawa namin? Sino makapagsagot? Magaling. Ang panghuli naman, nasiyahan ba ang lahat sa ginawang aktibidad? Magaling. Mahusay kayong lahat. Sa puntong ito, meron kaming inahandang dokumentaryong video na pinamagatang Davao Noon at Ngayon. Pagmasdang mabuti at obserbahan ang video. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago, how I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every whoa-whoa still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry just like before. It's yesterday once more. Sa puntong ito, ako ay magtatanong ng iilang mga katanungan hinggil sa dokumentaryong video na inyong ipinanood. Ang mga mag-aaral na makukuha ng litrato sa kamera ay siyang sasagot sa aming mga katanungan na ibibigay. Kaya Binibining de Guzman, i-click mo na. Binibining Hako Salem, Para sa unang katanungan, ano ang inyong pananaw sa dokumentaryong video na panood? Mahusay. Binibining Hornido, Sa ibinigay na larawan, may kaibahan ba ang Davao City noon at ngayon? Magaling. Binibining Lapera, Pansinin ang mga ipinakita sa video na ipinanood namin at sa aktibidad na ipinagawa. Sa inyong palagay, ano ang gamit ng mga ito? magaling. Ginoong Alinsugay, Ngayon, sino o ikaw, Alinsugay, may ideya ka na ba tungkol sa paksang ating tatalakayin? mahusay. At Ginoong Yaon, May alam ka na ba sa paksang tatalakayin sa araw na ito?
Magaling. Ang ginawang pagganyak kanina o aktibidad ay may kinalaman sa paksang ating tatalakayin ngayon. At ito ay patungkol sa paghahambing. Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakakatulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawang bagay na pinaghahambing. Sa paglalahad na ito ay may isang mahalagang sangkap. Ito ay hambingan na pang-uri. Ano nga ba ang paghahambing? Maaari? Ano naman ang pang-uri? Magaling. Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad. Ito ay nakakatulong sa pagbibigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba na ng dalawang bagay na pinaghahambing. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na kung saan naglalarawan sa katangian ng pangalan. Halimbawa na lamang, matangkad, maganda, matalino, maputi, kapal, maitim, mahaba ang buhok, lapad at bigat. Hindi natin namamalayan, ngunit kung ating mapapansin, ang paghahambing ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa pagpili ng mga bagay na ating ginagamit, sa pagkain na ating kinakain, sa sakyang ating sinasakyan o sa lugar na ating pinapasyalan, na kung saan mayroon tayong pinaghahambingan. Ang paghahambing ay may dalawang uri. Una na rito ang Pahambing na magkatulad. Ito ang patas ang katangian ng dalawang pinaghahambing. Sa magkatulad na katangian ay ginagamit ng panlaping gaya ng magka, sing, sim, sin, magkasing, magsim, magsin, ga, at mga salita na pareho, kapwa, kawangis, pares, pawing, at tulad. Halimbawa na lang dito. Magkasing puti ng perlas ang puting bestida ni Lita. Saan dito ang ginamit na pahambing na magkatulad? Magkasing puti, magaling. Pangalawa, ang kanilang sapatos na sinusuot ay pareho ng kulay. Anong ginamit ko ditong pahambing na magkatulad? Pareho, magaling. Simpula ng rosas ang iyong pisngi. Saan dito ang ginamit ko na pahambing? Simpula. Pang-apat, kasing kisig ni Carl Savick. Saan dito? Kasing kisig, magaling. Panglima, ang mga labahin ni Ate Linda ay gabundok na talaga. Anong ginamit ko dito? Gabundok, mahusay. Ang pangalawang uri naman ng paghahambing ay ang pahambing na di magkatulad. Una na rito ay ang palamang, nakakahigit sa katangian ng isa sa dalawa o pinaghahambing. Ginagamitan ng mga salitang higit, lalo, mas at di gahamak. Halimbawa, mas pandak si chocolate kaysa kay Pooh. Saan dito ang paghahambing na di magkatulad o palamang? Magaling ang salitang mas. Pangalawang halimbawa, higit na magaling kumanta si Leia kaysa kay Sharon. Saan ang pahambing na palamang sa pangungusap na ito? Magaling ang salitang higit. Pangatlong halimbawa, ang halaman na ito ay lalong gaganda kung ibang bulaklak ang ilalagay. Saan ang pahambing sa pangungusap na ito? Magaling ang salitang lalo. Pang-apat naman, ayon kay Juan, mas masaya daw kung hindi natin sisirain ang mga laruan. Saan ang pahambing na palamang? Magaling ang salitang lalo. Panglima naman, di gahamak ba na mas masipag ang gawaing bahay si Bea kaysa kay Lori? Saan ang pahambing na ginagamit sa pangungusap na ito? Magaling ang salitang di kahamak. Para naman sa pahambing na di magkatulad, ang pasahol. Ito ang kulang sa katangihan na isa sa dalawang pinaghahambing. Ginagamitan ito ng mga salitang o susi na salita na di gaano, di gasino, at di masyado. Halimbawa, ang kanyang laruan ay di gaanong kagandahan kumpara sa aking laruan. Saan dito ang pasahol? Di magkatulad na salitang di gaano. Pangalawa, ang aking bag ay di gasinong kamahalan kaysa sa kanyang bag. Saan dito ang ginamit kong di magkatulad? Pasahol na di gasino. Pangatlo, di gaano mapayapa sa syudad kaysa sa probinsya. Saan dito? Anong ginamit kong di magkatulad?
Di gaano magaling. Pang-apat, di masyadong palaaral si kuya kaysa kay ate. Anong salita ang ginamit ko dito sa pahambing na di magkatulad? Di masyado. Panghuli naman, di gasinong mabait si tita kumpara kay tito. Anong salitang ginamit kong di magkatulad? Magaling. Ngayon naman, sa loob ng buto ng durian ay may mga halimbawang nakapaloob. Kami ay pipili o magtatawag ng mga mag-aaral na kung saan tutukuyin nyo ang mga salitang paghahambing na nakapaloob sa pangungusap. At ang aktibidad na ito ay pinamagatang Halimbawa ko, basahin mo. para sa unang halimbawa. Unang halimbawa, ang kanilang sapatos ay sinusuot ay pareho ng kulay. Saan ang pahambing na salita sa pangungusap? Binibining de Guzman, magaling ang salitang pareho. Para naman sa pahambing na di magkatulad. Higit na magaling kumanta si Leia kaysa kay Sharon. Anong pahambing na di magkatulad ng nasa pangungusap? Higit magaling. Para naman sa katlong halimbawa, di gaanong mapayapa ang syudad kaysa sa probinsya. Anong paghahambing na salita ang ginamit sa pangungusap? Ginoong yaon? Magaling ang salitang di gaano. Tandaan, ang paggamit ng panlaping naglalarawan ay maaaring idugtong sa panlaping magka, sing, sim, sin, magkasing, magsim, magsin, ga. Ang magka ay nangangahulugan ito ng kaisahan o magkakatulad. Ang sing, ito ang kaisahan o pagkakatulad. Ang sing ay nagagamit din ito sa paghahambing na magkatulad at gagamitin naman ang sim kung ang susundang titik ay B o P. Ang kasing at magkasing ay magkatulad ang paggamit ito sa sing na ang pinagtutulad ay pantay ang katangian. Ang ga ay kasing kahulugan ng gaya, tulad o pares. Kung talagang naintindihan nyo ang ating pagtatalakay, tayo ay magsasagawa ng 3 aktibidad na kung saan kayo ay hahatiin sa 3 grupo. Para sa unang pangkat, gumawa kayo ng isang malikhaing patalastas patungkol sa pagkahambing ng 2 produkto, ang brand X at branded na produkto, gamit ang 2 uri ng paghahambing. Malinaw ba? Naiintindihan ba? Para naman sa ikalawang pangkat, gumawa ng isang radio broadcasting na may kinalaman sa pagpapakita ng kaibahan ng kulturang Pilipino, Espanyol at Hapones, katulad ng pagkain, kasuotan at mga paniniwala na gamit ang paghahambing na magkatulad at di magkatulad sa pang-araw-araw na buhay. Tandaan, dapat lahat ng miyembro sa grupo ay makikita sa pagsasadula at may tungkulin ito. Para sa ikatlong pangkat naman, gumawa ng isang Venn diagram na kung saan nakapaloob ang pagkakatulad at di pagkakatulad ng Davao City noon at ngayon sa ating pinanood na dokumentaryo kanina. Malinaw ba? Naiintindihan ba? Kung gayon, ilalahad na ni Binibining de Guzman ang magiging rubric sa aktibidad na ito. Para sa pangkatang gawain, ito ang rubrics na inyong magiging batayan sa aktibidad. Batayan, kaangkupan ng nilalaman. Napakahusay 2 puntos, mahusay 15 puntos, di gaanong mahusay 10 puntos. Para naman sa pangalawang batayan, wastong gamit ng salitang pahambing. 2 puntos, napakahusay, mahusay 15 puntos, di gaano mahusay 10 puntos. Pagkakaisa, napakahusay 2 puntos, mahusay 15 puntos, di gaano mahusay 10 puntos. Para naman sa panghuli, kalinawan sa pag-uulat o pagsasadula.
Napakahusay 2 puntos, mahusay 15 puntos, di gaanong mahusay. Upang masukat ang inyong mga kaalaman hingil sa paksang ating tinalakay, ako ay magtatanong ng mga katanungan. Itaas lamang ang inyong mga kamay kung nais niyong sumagot. At kung wala naman, ako ay magtatawag. Para sa unang katanungan, ano ang paghahambing? Binibining hornido? Magaling! Kalawa, may mga pagkakaiba ang 2 uri ng pahambing ang mga katangian na ginagamit. Isa-isahin ang mga ito. Ginoong Yaun? Mahusay! Pangatlo, kailan ginagamit ang 2 uri ng pahambing? Binibining Lopez? Mahusay! Pang-apat, paano ginagamit ang panlaping magka, sing, sim, sin, magkasing, magsim, magsin, ga, kapag ang salitang ugat ay kinakabit? Binibining Simafranca? Tumpak. Panglima, bakit mahalagang maunawaan kung paano ginagamit ang 2 uri ng paghahambing? Ginoong Flores? Tumpak. Maraming salamat. Talagang kayo ay may naiintindihan sa ating pagtatalakay. Sa kabuuan, ang kasanayan sa paghahambing ay mahalaga sa pagsulat o pagbuo ng mga karunungang bayan gaya na lamang ng salawikain, sawikain, kasabihan at bugtong. Dahil dito, gumagamit ng iba't ibang pamamaraan ng pagpapahiwatig, paggamit ng malalalim na mga salitang talinghaga o mga pahayag na lalong humahamon sa talas ng ating mga kaisipan. Ang paghahambing ay isang pag-aanalisa ng mga bagay. Sa pamamagitan ng paghahambing, mas madaling nauunawaan ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga bagay, lugar o karanasan. Mahalaga ito sa pagbuo ng malalim na pag-unawa at kakayahan sa pag-iisip o pag-aanalisa. Ito ay magagamit upang malaman natin ang kaibahan ng 2 bagay o mas marami pa, kung ano ang mas natatangi at mas maganda, at upang mas maupunawaan at mailarawan natin ang nais nating iparating. Malinaw ba? Maraming salamat. Para sa ating pagsusulit, basahin ko muna ang mga panuto. Basahin at unawain ng mabuti ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng tamang sagot. Maaari na kayong magsimula. Ipasa sa inyong likod. Tandaan, isulat ang pangalan, petsa, bangkat, at baitang nyo. Bibigyan lamang namin kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Maaari nyo na ang ipasa. Maraming salamat. Para naman sa ating takdang aralin, gumawa ng travel vlog na tanyag na lugar dito sa lungsod ng Davao at ilarawan ang bawat lugar na inyong napuntahan gamit ang paghahambing. Paghahambing na di magkatulad at magkatulad. Maging malikhain sa paggawa ng bidyong travel vlog na kung saan kinakailangan nga abot ito ng 5 minuto. Ipapasa at ipopost ito sa Google Drive link na aking ibibigay mamaya at kasama ang rubrics. Naiintindihan ba? Malinaw ba? Kung gayon, Muli, ako si Binibining Jaya Carlin de Guzman, ako si Binibining Christine Kagatan, ang iyong tagapagturo sa araw na ito. Maraming salamat. Naway may natutuhan kayo sa aming talakayan sa araw na ito. Maari na kayong magsiuwi.